bulubunduking sakop ng Mindanao, maraming mga nagkalat na unggoy. Ang iba sa kanila, bagamat iligal, hinuhuli o ikinakadena para gawing pet. Pero sa isang liblib na sityo sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, hindi hayop ang nakakadena, kundi tao. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy. Kasi wala namang makalapit sa kanya. Ang babaeng nakakadena, hubot-hubad at pirming nakatulala sa mga ulap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit ganito ang trato sa kanya? Paano humantong sa ganito ang kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane. Bigas ako. Bigas ako sa bukas. Shampoo. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang 2 maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko na yun. Naawa kasi ako sa kanya. Pero kafansin mo, kada siya kada bata, kada ikaw dapat itu di ketiga na, tapi bata. Sa gifa ka nami, kaya kung dosa namin daw ko lago kay fifian di tapos padigusan di kami daw hadi di. Nag-iba raw ang sitwasyon simula nung ang isipan ni Jane parang laging nasa alapaap. Alagaan ng masakit. Antosan ko din ni ngaya ko da makuha mahagtay. Palangga ko ba siya tapos ng Sa tabi ng kubo ni Damen at ng isa pa nilang kapatid na si Jomar ang pwesto ni Jane para itong scaffolding na gawa sa kahoy kung saan siya pirming nakatalungko. Nasa gilid lang ng bangin. Wala siyang proteksyon sa ulan o sikat ng araw. Kung sa kumasitanan di, gangan di, o kisin di. Hindi ba siya giniginaw? Hindi di, kang ginadaman di ba di. Daman baroy di ako pupandam ko datas. Dahil ako ba na rin gusto di do ko magpadafag-dafagin. Iya, dan natamanan di. Mula ada gue ke kubah do siya, di priko ke, mula kubah di. Tahu mana siya kubah do, maka doang dah do, naik kan mana do. Ko mudan, buganda sakko. Ko semua udan yang kadigat-gadan, sakko na dun din. Umabot nga sa puntong si Jane kinailangan ng ikadena. Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magaway dahil mahirap lang kami. Grama ka na, di ko sana na lang kanina, di. Kasi magsakitan, di. Tao ko doon, makasada. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy. Kasi wala namang makalapit sa kanya. Pero nasaan ang mga magulang ng magkakapatid? Dito sa liblib ding barangay ng Lagubang sa kaparehong bayan. Natagpuan ng aming team ang kanilang tatay Martin na matapos mahulog sa bangin nito lang daw nakaraang taon na baldado. Nahulog ako sa balay. Mutong inupisahan sa akong sakit. Pagpa-hospital ko, buhay ako ka tindog. Ayon kay tatay Martin,
Nagsimula raw magbago ang mga kilos ni Jane taong 2018 nung nabuntis siya sa edad na 18. May lalaki dito sa amon, nag-star upod nila. Pag abot na ko dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, nabalang ko na, nagbuntis na siya. Dada ko daw nakapansin ko di tagpod betul di sigo. Double di ko daw. Sa ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Jane, hiniwalayan siya ng kanyang nobyo. Kay kun ano ang himuon niya, kung ikon ko siya, mangakig, manglabo. Sidok-dok do sa getak di. Kawan kay ko di sa ground nagkang dakanag di. Madinuit yung ano to si Fior. Hindi do to kay Finana. Mabuti na lang daw at ligtas pa rin itong nailuwal ang kanyang anak. Ang 6 na taon na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Ang nag-aalaga rito, ang kanyang lola Salia. Ang kadena, 5 pa lang na kabulan. Buhay naman ko mahimo. Kaya hindi mauwi makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakadena na lang. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Okay, kag dia to gisan di. Bulong ko kon diyan ko kay inday ko di bulong. Agman makulong na magagat ko na may bulong tayo ko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate kaagad na aksyon. Kaya nito lang Huwebes, sa koordinasyon na ginawa ng ating programa, nagkasa ng rescue operation ang provincial government ng Sultan Kudarat at ng kanilang rural health unit. Sa paggabay ng isang nurse na trained sa mga mental health patient, sinubukan nilang kunin si Jane. Nahiga ko naman nagamay. Nakita kay. Ano ti? Ikaw madali kan. Nung una, halatang lito si Jane sa nangyayari at ayaw sumama sa rescue team. Wah, ihasik ako na, witan ako na, miko tindakan na ako. Magbalik ka Dua jado. May lat ko do. Hinad. Sagwik ka. Oh, buwan ko. Oh, bang kada. Na. Pajama. Munot ka kumi ha. Pumayag naman itong bumaba. Pero ayaw pa rin niyang magpa-check up. Hanggang naisipan ng barangay na tawagin ang isang importanteng tao sa buhay ni Jane sa pag-asang ito ang kukumbinsi sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Jane na 4 na taon na niyang hindi nakikita, si Linlin. Saya ka, tiyan ka anak. Kilala ka rin, diba? Hay, kilala ka rin. Oo na yun. Hay, Anak ka ba? Anak. Kaya ka ba anak ka? nakatak. Nakatak. Ano to? Sa pa uniform. Sa kay truck daw. Ay, sa kaya truck. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane nakalaya. At ang matagal niya ng hiling, Bulong ka kon diyan ko kay inday ko di bulong. matutupad na. Dinala ng aming team si Jane sa pinakamalapit na pagamutan. Based sa assessment namin, may psychosis na talaga siya. Sa kanya kasi during pregnancy, may psychosis na siya. Usually ang psychosis kasi yung imbalances sa mga brain, pwede biological siya, tapos triggered lang siya by stress. Sa ngayon, hindi naman siya violent. Kaya pa naman siya dito sa community.
Dapat 1:20,000. Sa ngayon, dapurang 49,900 plus na. So, dapat 3 na dapat ang ating doktor. Pero 2, isa lang ang permanent. Out of 20 barangays, yung poblasyon lang yung kapatagan dito, yung valley, lahat bundok, talagang malalayo sila. Ang kanilang Rural Health Unit nangakong tututukan ang kaso ni Jane. Sa ngayon, meron tayong mga medicines. Lahat talaga free pag pumupunta sa amin. Yung sa amin lang is yung compliance ng patient na magpunta talaga. Kailangan kasi na partnership ang paggamot sa patient. No? Hindi lang siya pwede na sa government lang. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal ang aming programa. Kami na mga barangay official, handa magtulong sa kanila at sa lahat nilang kakailangan po. Kumarbak kay bago di defindi dengan dan di garbak edo nami garbakan ako makakit no bantan ni iya de ifakan kay kanagdi. Ko doon sa may hudoyak namin sa nami kuka, mo brigan ke. Ani falayak nagdi, away di mamriko, away di mam. Umaasa silang sa lalong madaling panahon, gagaling na si Jane. At kapag nangyari yon, mahahawi na ang mga ulap ng kanilang pangamba.